Nang natuklasan ng isang lalaki kung gaano kalaking bentahe ang makukuha niya sa pagpapanggap na pipi at bingi sa simbahang ito, siya ay nagiging hardinero para sa sarili niyang kapakinabangan. Pero kapag nalaman ng mga madre ang kanyang sikreto, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Alamin natin sa kwento. Habang nagsisimula ang pelikula, nakita natin ang isang lalaking nagngangalang Lorenzo na tumatakbo kasama ang maraming sundalong humahabol sa kanya. Ang dahilan ay nahuli si Lorenzo kasama ang asawa ng hari, kaya ang mga sundalo ay humahabol sa kanya. Ang asawa ng reyna ay nagngangalang Gerbino, hinahabol din si Lorenzo, ngunit si Lorenzo ay dating sundalo rin, at nakatakas siya matapos mapatay ang dalawa sa mga tauhan ni Gerbino, gusto pa rin siyang hulihin ng iba pang mga sundalo. Patuloy na tumakbo si Lorenzo hanggang umaga. Natuklasan ng isa sa mga kaibigan ni Lorenzo na siya ay nasa problema. Kaya, dumating siya ng madaling araw dala ang isang kabayo para iligtas siya. Nang makita ni Lorenzo ang kanyang kaibigan, nakaramdam siya ng ginhawa. Kinuha niya ang kabayo, nagpasalamat sa kanyang kaibigan, at tumakas mula roon. Samantala, sa loob ng isang simbahan, isang lalaking nagngangalang Justin ang abala sa pagpipinta, ngunit hindi pa siya nababayaran ng maraming araw. Sa totoo lang, nagtrabaho si Justin sa simbahang iyon nang walang bayad dahil pumunta siya roon na may balak magnakaw. Doon niya nalaman na patay na ang amang pari ng simbahan. Nang makita ang pagkakataon, pinuntahan niya ang mga gamit ng ama, kinuha ang lahat, at isinuot pa ang damit ng ama, nagkunwaring siya ang bagong pari. Sinamantala niya ng husto ang sitwasyon. Sa simbahan ding iyon nakatira ang isang prinsesa na nagngangalang Penelope. Kamakailan lang namatay ang mga magulang niya, at siya ay lubos na nag-iisa, inaalala sila ng may kalungkutan. Nang bigla dumating na si Haring Gerbino, noon pa man ay nahuhumaling na siya kay Prinsesa Penelope, pagkakita sa kanya, sinabihan niya itong huwag mag-alala na kahit wala na ang mga magulang nito, aalagaan niya ito. Gayunpaman, walang nararamdaman si Penelope para kay Gerbino, kaya nagsimula siyang maglakad palayo. Matagal nang gustong angkinan ni Gerbino si Penelope, at ngayon ay muli siyang nanligaw dito. Nang makaalis si Penelope, sinabi ni Gerbino na malaki ang utang ng ama nito sa kanya, na hindi niya nabayaran bago namatay. At bago siya namatay, nangako siya na pakakasalan siya ni Penelope. Nang marinig ito, sinabi ni Penelope na nakapili na ang kanyang ama ng mapapangasawa niya, ang rusong prinsipe na si Alejandro, at pakakasalan niya ito. Sinabi rin niya na inimbitahan niya si Prinsipe Alejandro na pumunta sa loob ng isang linggo para sa kasal. Ipinagpalagay ni Gerbino na hindi pumapayag si Penelope na pakasalan siya dahil natatakot ito kay Prinsipe Alejandro, kaya mabilis niyang sinabi na hindi niya kailangang mag-alala at siya na mismo ang bahala sa prinsipe. Sinubukan niya itong tuksuhin na pumayag na pakasalan siya, ngunit ang puso ni Penelope ay kay Prinsipe Alejandro na, kaya't nagpasya siyang manahimik muna. Samantala, si Lorenzo ay tumakbo ng malayo. Pagkatapos maglakbay ng malayo, may nakasalubong siyang isang lalaki noong gabi na may kargang matandang may sakit sa isang maliit na kariton. Huminto si Lorenzo at nagtanong sa kanya ng direksyon. Madaling naunawaan ng lalaki na si Lorenzo ay tumatakas sa isang krimen. Para matulungan siya, sinabi sa kanya ng lalaki na may isang kalapit na nayon na may kumbento at dapat siyang pumunta roon. Tinanong ni Lorenzo kung ano ang gagawin niya sa kumbento at ipinaliwanag ng lalaki na kailangan nila ng hardinero. Siya mismo ay nagtrabaho roon, ngunit ngayon ay nagkasakit siya. Kaya, maaaring makuha ni Lorenzo ang trabaho kapalit niya. Gayunpaman, binalaan niya si Lorenzo na ang kumbento ay kumakanlong lamang ng mga taong bingi at pipi. Naunawaan ni Lorenzo na kailangan niyang magpanggap na bingi at pipi para makuha ang trabaho. Habang nag-uusap sila, dumating ang mga sundalo ng hari na hinahanap siya. Nang makita sila, mabilis na tumakas si Lorenzo. Pero araw na noon at wala siyang mapagtataguan. Kaya, sumakay siya sa kanyang kabayo at umakyat sa isang kalapit na puno. Nagtakbuhan ang mga sundalo, ngunit inakala nilang nauuna na si Lorenzo, kaya nagpatuloy sila sa paghabol sa direksyong iyon. Pagkaalis nila, nabali ang sanga, at nahulog siya mula sa puno at nawala ng malay. Maya-maya pa, nang sa wakas ay nagising si Lorenzo, nakita niyang may ilang madre na nakatayo malapit sa kanya. Nagkunwari siyang wala pa ring malay. Kaya, kinuha siya ng mga madre at dinala sa kanilang kumbento. Kahit sa loob ng kumbento, patuloy pa ring umaarte si Lorenzo na parang hinimatay. Nagtataka ang mga madre kung nasaktan ba siya dahil sa pagkahulog mula sa puno, at naisip nilang dapat nilang suriin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga damit upang makita kung nasaktan siya. Bahagya nilang itinaas ang kanyang damit para masigurong hindi siya sugatan. Nanatiling nakapikit ang kawawang si Lorenzo, nakikinig sa lahat, ngunit wala siyang lakas ng loob na imulat ang kanyang mga mata o itulak palayo ang mga madre.
Isa sa mga madre ang akmang hahalikan na sana siya sa pisngi nang biglang dumating ang kanilang senior. Nang makita siya, parehong kinabahan ang dalawang madre at tumayo ng tuwid. Patuloy na nakinig si Lorenzo sa kanilang tatlo. Sinabi ng dalawang madre sa kanilang nakatatandang ina na ang lalaki ay buhay pa at maaaring bingi at pipi. Sinabi nila na marahil ay ipinadala siya ng Diyos sa kanila. Nang marinig ito, lalong nakaramdam ng tuwa ang ina. Naisip niya na perpekto siya para sa kanilang kumbento. Pumunta siya kay Lorenzo at tinanong kung nakakapagsalita o nakakarinig ito dahil alam na nito na kailangan niyang magpanggap. Itinuro ni Lorenzo sa pamamagitan ng mga senyas na hindi siya makarinig o makapagsalita. Natuwa ang ina nang malaman niyang bingi at pipi ito, kaya opisyal nila itong itinalaga roon. Kasunod ng kanyang mga utos, pinuno ng mga madre ng tubig ang isang batya upang siya ay maligo. Di nagtagal, nagtipon ang lahat ng madre upang paligon siya, at naligo ng maayos si Lorenzo. Samantala, si Prinsesa Penelope, na labis na nababagabag at naiinis kay Zerbino, ay tumawag ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Dumating ang mga kaibigan niyang sina Alisa at Simona kasama ang kanilang mga kasintahan. Ikinwento sa kanila ni Penelope kung paano siya ginugulo ni Zerbino dahil gusto siya nitong pakasalan, ngunit ayaw naman niya dito. Ang kanyang kasal ay nakaayos na kasama ang prinsipeng Ruso na si Alejandro. Nag-uusap silang lahat nang biglang sumulpot si Zerbino na sumisigaw ng malakas at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Inutusan niya ang lahat na umuwi, ang tunay niyang intensyon ay palayasin ang mga kaibigan ni Penelope at ang kanilang mga kasintahan. Nang hindi sila umalis, pinagbantaan niya ang mga kasintahan gamit ang kanyang espada. Nang marinig ang ingay, sinigawan sila ni Justin na nakaupo sa itaas, na sinasabing sa simbahang ito, walang sinuman ang may karapatang maglakas ng boses. Ipinahayag niya na siya ang pari ng simbahan at sinabihan ang lahat na umalis agad. Nang marinig ang mga liriko ni Padre Justin, sa wakas ay umalis na ang grupo. Pagkatapos noon, nagpasya ang mga kaibigan ni Penelope na palihim nila siyang dadalhin sa kumbento upang siya ay maging ligtas hanggang sa dumating si Prinsipe Alejandro. Ginawa nila ang planong ito dahil alam nilang si Zerbino ay isang hari at ang kumbento ang pinakaligtas na lugar na mapagtataguan mula sa kanya. Isinama rin nila si Padre Justin para may sigawan nito ang kasal mamaya. Plano nilang ipadala muna si Penelope sa kumbento at sumama kinabukasan kasama si Padre Justin sa palasyo. Sa susunod na eksena, dinala si Penelope sa kumbento sakay ng isang karwahe ng kabayo. Ito rin ang kumbento kung saan nanunuluyan si Lorenzo. Pagdating ni Penelope, tinulungan siya ng dalawang madre na magpalit ng damit na katulad ng sa kanila. Habang ginagawa ito, napansin ni Penelope si Lorenzo at tinanong kung sino ito. Sinabi sa kanya ng mga madre na isinugo siya ng Diyos mula sa langit para sa kanila, na siya ay isang napakabuting tao, at na siya ay bingi at pipi. Nang marinig ito, nakaramdam si Penelope ng malaking awa para sa kanya at natagpuan siyang lubos na kaibig-ibig. Samantala, dumating ang Rusong Prinsipe Alejandro sa tahanan ni Penelope kasama ang kanyang mga sundalo. Nandoon na si Zerbino. Matapos makilala si Zerbino, ipinakilala ni Alejandro ang kanyang sarili bilang magiging asawa ni Penelope. Sinabi niya kay Zerbino na may dala siyang mga regalo para sa kanya at sa kanyang asawa at tinanong kung nasaan si Penelope dahil pumunta siya rito para pakasalan ito. Inakala talaga ng prinsipe na si Zerbino ang ama ni Penelope. Nang marinig ang prinsipe na nagsasalita, bastos na sumagot si Zerbino, "Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ako ang magiging asawa ni Penelope. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka na rito bago pa ako makagawa ng isang bagay na hindi mo magugustuhan." Nang marinig ito, tumugon din si Alejandro ng may pagtitimpi, "Hindi ako naglakbay ng ganito kalayo para lang marinig na plano mong pakasalan ang prinsesa ko. Ako ang magpapakasal sa kanya." Pagkaalis ng palasyo, nilapitan si Alejandro ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Penelope. Binigyan niya si Alejandro ng isang sulat at sinabing, "Nakasulat na ang lahat dito. Ang kasal ninyo ni Prinsesa Penelope ay magaganap sa ibang palasyo. Sa ngayon, ang prinsesa ay nagtatago sa isang kumbento sa isang kalapit na nayon, naghihintay sa iyong pagdating." Nang marinig ito, agad na hinanap ng prinsipe ang kanyang prinsesa. Samantala, sa loob ng kumbento, dalawang madre ang nagdala ng pagkain para kay Lorenzo. Sinabi nila sa kanya, "Alam naming hindi ka nakakarinig o nakakapagsalita. Kalooban ng Diyos na pumunta ka upang magtrabaho sa kumbentong ito. Gusto ka naming makausap ng pribado." Narinig ni Lorenzo ang lahat, syempre, ngunit nagkunwari pa rin siyang sumasang-ayon sa kanila na parang isang bingi at pipi. Sa kabilang panig, sina Alisa at Simona ay naglalakbay patungo sa kumbento kasama ang kanilang mga kasintahan dahil malapit na ang kasal ni Penelope.
Matapos dumaan ang kanilang karwahe, lumitaw ang dalawang batang babae sa likuran nila at humingi ng tulong sa mga kasintahan nila. Nang marinig ito, sinundan ng dalawang lalaki ang mga batang babae. Dinala sila ng mga batang babae sa isang kamalig na puno ng mga baka at sinimulan silang turuan kung paano gatasan ang mga baka. Pagkatapos gatasan, sinimulan pa nga ng mga lalaki na inumin ang gatas. Noon din, dumating si Simona habang hinahanap sila at galit na pinagalitan sila. Hindi man lang nakainom ng maayos ng kanilang gatas ang mga kawawang lalaki. Pagbalik sa kumbento, tinatrato si Lorenzo ng maayos. Una, pinaliguan nila siya at kalaunan ay dinala siya sa silid ng ina para sa hapunan. Sa sandaling iyon, nakita ni Penelope si Lorenzo at napagtanto kung ano ang nangyari. Nangyayari ito sa lahat ng oras. Nainggit talaga siya nang makita niya ito dahil palihim din niyang nagustuhan si Lorenzo. Kinabukasan, pagod si Lorenzo pagkatapos magtrabaho sa hardin, kaya pumunta siya sa kanyang silid upang magpahinga. Nagsimula siyang humuhuni ng mahina sa kanyang sarili at saka pumasok si Penelope sa silid na may dalang pagkain. Narinig niya ang boses nito ngunit nagkunwari siyang hindi napansin. Sa halip, inabot niya ang kamay upang tanggalin ang telang nakatikip sa kanyang mukha. Ngunit pinigilan siya ng babae, tinalian ng tela ang kanyang mga mata, at sinabing, pinapanood kita araw-araw, at nagsimula na akong umibig sa iyo. Hindi tulad ng ibang mga madre, isang bagay na mas malalim. Pagkasabi niya noon, marahan niya itong hinalikan at umalis. Naiwan si Lorenzo na nalilito, iniisip kung sinong madre ang umibig sa kanya. Ngunit siya rin, sa kanyang puso, ay nagsimulang mahulog ang loob sa kanya. Samantala, ang mga kaibigan ni Penelope ay napagod sa paglalakad at huminto upang magpahinga. Pagkatapos kumain ng kaunti, sinabi ni Justin, sige na mauna kayong lahat. Tatahakin ko ang ruta sa kagubatan at mas mabilis na makakarating sa kumbento, hindi tayo dapat maglakbay ng magkakasama. Pagkasabi nito, umalis si Justin. Sa kabilang panig, ang prinsipe at ang kanyang mga sundalo ay naglalakbay sa kagubatan upang hanapin si Penelope. Ngunit sa daan, inambush sila ng mga sundalo ni Gervino at pinatay ang lahat ng kanyang mga tauhan gamit ang mga palaso. Bahagya lamang nakatakas ang prinsipe at patuloy na tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang lawa sa malayong harapan. Nagkataon na ang mga kaibigan ni Penelope ay nasa malapit lamang. Sa lawa, naliligo ang kaibigan ni Penelope na si Alisa, habang yumuko ang prinsipe upang uminom ng tubig mula sa lawa, nakita niya ito at nagtanong, sino ka? Sumagot si Alisa, ako ay isang nobya na naghihintay sa aking lalaking papakasalan. Sabi ng prinsipe, pumunta ako rito upang pakasalan si Prinsesa Penelope. Hindi ko pa siya nakikita, pero mahal na mahal ko siya at siya lang ang pakakasalan ko. Nang marinig ito, nagsinungaling si Alisa at sinabing, ako si Penelope, ako ang hinahanap mo. Pagkatapos ay lumapit siya sa prinsipe at siya ay nagsimulang kumapit sa kanya. Naniwala ang prinsipe sa kanya at silang dalawa ay nagsimulang maghalikan doon at magmaalan. Kalaunan, nakita natin na lumipas na ang isang buong linggo at oras na para umalis si Penelope patungo sa palasyo kung saan dapat maganap ang kanyang kasal sa prinsipe. Bago umalis, pumunta siya sa punong madre at inamin ang lahat na si Lorenzo ay hindi bingi o pipi dahil narinig niya itong kumakanta sa bahay ng hardinero noong nakaraang araw. Nag-alala ang punong madre, napagtanto na maaaring ibunyag ni Lorenzo ang lahat na ginagawa nilang parausan ang mga bingi at pipi. Upang kumpirmahin ang katotohanan, pumunta siya sa silid ni Lorenzo kung saan ito natutulog at sumigaw ng malakas sa kanyang tainga. Nagising si Lorenzo sa takot na sumisigaw pa, kaya nalantad ang kanyang sikreto. Nagalit ang punong madre at itinapon siya palabas ng kumbento. Maya-maya, isang karwahe ang dumating mula sa palasyo upang kunin si Penelope, nakaupo si Lorenzo sa malapit. Habang naglalakad siya palayo sa kanya, tinanong siya nito, saan ka pupunta? Pwede mo ba akong isama? Kilala lang ni Lorenzo si Penelope bilang isang prinsesa dahil sila ay mula sa iisang lungsod. Hindi niya alam na namumuhay ito na nagbabalat kayo bilang isang madre. Gusto na rin siyang isama ni Penelope ngayong pinalayas na siya, at iyon nga ang ginawa niya. Magkasama silang umalis. Sa susunod na eksena, dumating si Penelope sa palasyo kasama si Lorenzo. Binati siya ni Lorenzo sa nalalapit nitong kasal at nagsimulang umalis, ngunit sinabi ni Penelope sa kanya na maaari siyang manatili hanggang sa matapos ang kasal. Dahil wala pang mga bisitang dumarating, pumayag siya. Sa loob ng palasyo, nag-usap sila ng matagal. Tinanong ni Penelope si Lorenzo kung sino ang gusto niyang pakasalan, at sumagot siya, papakasalan ko ang babaeng unang humalik sa akin, iyong lumapit sa akin na parang isang madre.
Hindi ko pa nakita ang mukha niya, pero kahit anong mangyari, siya lang ang pakakasalan ko dahil mahal ko siya. Nang marinig ito, lalong sumaya si Penelope, dahil alam niyang siya ang humalik sa kanya, at mahal na mahal din niya ito. Habang patuloy silang nag-uusap, magkasama silang naglakad papunta sa hardin. Nagtanong si Penelope, paano mo siya makikilala? Minsan ka lang niya hinalikan. Sabi ni Lorenzo, sigurado akong ihaharap siya sa akin ng tadhana. Lumapit si Penelope at sinabing, bakit hindi mo ipikit ang mga mata mo at halikan ako? Baka maramdaman mo rin ang naramdaman mo noong araw na iyon. Sinusubukan niyang ipaalala sa kanya na siya ang babaeng humalik sa kanya. Nang maghahalika na sila, dumating si Gerbino kasama ang kanyang mga tauhan. Natakot si Penelope at nagmakaawa kay Lorenzo na tumakbo, ngunit kilalang kilala na ni Lorenzo si Gerbino. Hinarap niya ito at nagkaroon ng away. Sinimulan ni Gerbino na talunin si Lorenzo at papatayin na sana ito nang hamarang si Penelope sa pagitan nila at sinabing, kung papatayin mo siya, hinding-hindi kita pakakasalan. Nagulat si Lorenzo nang marinig ito. Papakasalan mo ang matandang ito ang prinsipe mo, hindi makapagsalita si Penelope. Ikinulong ni Gerbino si Lorenzo sa isang piitan. Kinabukasan, nag-usap sina Penelope at Gerbino, sinabi niya sa kanya, kung gusto mo akong pakasalan, dapat mong palayain si Lorenzo. Tumanggi si Gerbino, kaya sinabi niya, kung hindi mo siya palalayain, hindi kita papakawalan, pumayag si Gerbino at pinakawalan si Lorenzo. Samantala, dumating si Justin sa palasyo na nakabalat kayo bilang isang pari, handang isagawa ang kasal ayon sa plano. Sa panahon ng pag-amin bago ang kasal, sinabi sa kanya ni Penelope, napipilitan akong magpakasal. Mahal ko si Lorenzo at siya lang ang gusto kong pakasalan. Binigyan niya si Justin ng ilang gintong barya at hiniling dito na ipagpaliban ang kasal hanggang sa dumating si Lorenzo o ang tunay na prinsipe. Sinabi rin niya rito na hindi pa rin alam ni Lorenzo na siya ang babaeng humalik sa kanya, ngunit alam niyang darating ito para iligtas siya. Sa kabilang banda, dinala ng mga tauhan ni Gerbino si Lorenzo sa malayong lugar sa kagubatan para patayin siya, ngunit natalo sila ni Lorenzo bago pa sila makaatake. Nang sandaling iyon, dumating ang prinsipe na nakasakay sa kabayo at tinanong si Lorenzo ng direksyon patungo sa palasyo ni Penelope. Tinanong ni Lorenzo kung bakit kailangan niyang pumunta roon. Sinabi ng prinsipe na dapat niyang iligtas si Penelope. Nang marinig ito, kumuha si Lorenzo ng espada at sinundan siya. Sa palasyo, nagsimula ang kasal ni Penelope at Gerbino. Sinubukan ni Justin na magbalat kayo bilang pari, upang ipagpaliban ito, ngunit hindi siya nakapaghintay ng matagal. Bigla, dumating ang prinsipe at sinimulang barilin ang mga tauhan ni Gerbino. Dumating din si Lorenzo at nagsimulang makipaglaban sa mga sundalo ni Gerbino. Sabi niya, si Gerbino, ako ang bahala sa kanya, ako ang papatay sa kanya. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Lorenzo at Gerbino. Pagkatapos ng mahabang laban, sa wakas ay napatay ni Lorenzo si Gerbino at itinapon ang katawan nito sa balon. Nagpasalamat ang prinsipe kay Lorenzo sa pagtulong sa kanya at sila ay naging magkaibigan. Dumating si Penelope at sinabi sa kanya ng prinsipe na pumunta siya upang pakasalan siya. Sumagot si Penelope, hindi kita maaaring pakasalan dahil may mahal akong iba. Nang tanggalin niya ang kanyang belo, tiningnan siya ng prinsipe at sinabing, hindi ikaw ang aking Penelope. Noon din dumating si Alisa, na nagkunwaring si Penelope, at masayang muling nagkita ang prinsipe at si Alisa. Sa huli, inamin ni Lorenzo at Penelope ang kanilang pagmamahalan at naging magkasintahan. Sa gayon, nagtapos ang kwento. At dito na natatapos ang ating video. Kung gusto mo pa ng mga ganitong recap, pakibisita na lang ang ating nakaraang upload. Salamat idol!